Kumusta mga minamahal kong mag-aaral? Magandang araw! Ako ang iyong guro sa Araling Panlipunan 7, Richel Sagaydoro. At kayo ngayon ay nanonood sa DepEd MPTV. Tayo ngayon ay narito para sa isang makabuluhang pag-aaral na kung saan ay ating pagtutuunan ng pansin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig ko, ang pag-ibig natin sa ating inang bayan. Ngayon ay ihanda na ang iyong sagutang papel, panulat at ang iyong module. Ang araling ito ay binatay sa pamantayan sa pagkatuto na nasusuri ang mga salik, pangyayari at kahalagahan ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya. Inaasahang pagkatapos ng araling ito na una, naiisa-isa ang mga dahilan ng pag-usbong ng nasyonalismo sa mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya. Pangalawa, na ipapahayag ang damdaming makabayan sa pamamagitan ng isang malikhaing gawain. At pangatlo, nabibigyang halaga ang papel ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya. Bago tayo magpatuloy, atin munang subukin ang iyong nalalaman ukol sa ating paksa. Ito ay sa pamamagitan ng pagsagot sa paunang pagtataya. Para sa panuto, basahin at unawaing mabuti ang mga katanungan at isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Unang bilang. Ang kasunduan ng Kanagawa ang isa sa mga dahilan kung bakit napasok ng mga kanluranin ang Japan. Bakit tinanggap ng mga Hapones ang kasunduang ito? A. Hindi nila kayang labanan ang hukbo ng mga dayuhan. B. Maraming mga inosenteng mamamayan ang madadamay. C. Walang gamit pandigma ang kanilang bansa. D. Naghihirap ang kanilang bansa. Kalawang tanong. Ano ang kasunduang nilagdaan ng mga Burmese na naging dahilan ng tuluyang pagkontrol ng mga Briton sa kanilang bansa? A. Kasunduan ng Kanagawa. B. Kasunduan ng Nanjing. C. Kasunduang Yandabo. D. Kasunduan sa Paris. Tatlong bilang. Naging kolonya ng mga Briton ang Burma sa mahabang panahon. Sino ang namuno sa rebellion laban sa mga Briton mula noong 1930 hanggang 1932? A. Aung San. B. Yunus. C. Sayasan. D. Sukarno. Ikaapat na bilang. Dahil sa pagmamalupit ng mga Dutch, nagtatag ng iba't ibang samahan ang mga Ingles upang labanan ang mga ito. Alin sa mga sumusunod ang hindi adilang sa mga samahang naitatag? A. Sarekat Islam. B. Anti-Fascist People's Freedom League. C. Budi Utomo. D. Indonesian Communist Party. Ikalimang bilang. Sino sa mga sumusunod na leader ng China ang namuno sa Double Ten Revolution? A. Sun Yat-sen. B. Chiang Kai-shek. C. Mao Zedong. D. Henry Dui. Pagpatuloy ang pagsagot mula ika-6 na bilang hanggang sa ika-15. Ngayon, subukan nating iwasto ang iyong kasagutan mula 1 hanggang ika-5 bilang. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay letter A. Kalawang bilang, letter
C. Ikatlong bilang. Letter C. Kaapat na bilang. Letter B. At sa ikalimang bilang, ang tamang sagot ay letter A. Ilan ang nakuha mong puntos? Nasiyahan ka ba dahil mataas ang iyong puntos? Magaling! Kung hindi naman, huwag kang mag-alala sapagkat masasagot mo ang lahat ng mga katanungan sa pagtatapos ng iyong module. Sa nakaraang module ay natalakay natin ang mga dahilan, paraan, at epekto ng kolonyalismo at imperialismo ng mga kanluranin sa Silangan at Timog Silangang Asya. Nakita natin na iba-iba ang naging karanasan at estado ng mga bansang sumailalim sa kapangyarihan ng mas malakas na bansa. Sa Pilipinas, ang ating mga ninuno ay lubos na nagdusa sa pang-aapi at pang-alimpusta ng mga Espanyol at mga Amerikano. Subalit, likas sa mga Pilipino ang pagiging matapang sa pagharap sa mga hamon ng buhay, kabilang ang hamon ng pagkamit ng kalayaan. Subukang awitin at unawain ang awit na Pilipinas Kong Mahal ni Francisco Santiago. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y papantayan, Pilipinas kong hirang. Sa 2 hanggang 3 pangungusap ay isulat ang iyong sagot sa tanong na ito. Ano ang iyong naramdaman habang inaawit o binabasa ang awiting Ang Bayan Ko ni Francisco Santiago? Halina at tayo ay magbasa at matuto. Ating suriing mabuti ang teksto ukol sa pag-unlad ng nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya, partikular sa bansang China, Indonesia, Vietnam, Burma, at sa Pilipinas sa pahina 6 hanggang 11 ng iyong module. Ang pag-unlad ng nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya. Ang imperialismong kanluranin sa Silangan at Timog Silangang Asya ay nagdulot ng epekto sa kabuhayan, pamahalaan, lipunan at kultura ng mga Asyano. Sa China, upang ipahayag ang pagtutol mula sa panghihimasok ng mga dayuhan, nagsagawa ng 2 rebelyon ang mga Chino. Ito ay ang Rebelyong Taiping noong 1850 at ang Rebelyong Boxer noong 1900. Ang Rebelyong Taiping ay pinamunuan ni Hongshu Chuyuan, samantalang ang Rebelyong Boxer naman ay pinamunuan ng Samahang Iho Chuyuan o Righteous and Harmonious Peace, kung saan ang mga miyembro nito ay may kasanayan sa gymnastic exercise. Ideolohiyang demokrasya sa China. Ang pagbagsak ng dinastiyang Manchu ang naging hudyat ng pagwawakas ng mahigit sa 2,000 taong pamumuno ng mga dinastiya sa China. Sa panahong ito ng kaguluhang pampolitikal at kawalan ng pagkakaisa
ay nakilala si Sun Yat-sen. Sino nga ba si Sun Yat-sen? Siya ang nagsulong ng pagkakaisa ng mga Chino gamit ang tatlong prinsipyo o 3 principles. Una, Sanmi-Chui o nasyonalismo. Pangalawa, Minchu-Chui o demokrasya. Pangatlo, Minsheng-Chui o kabuhayang pantao. Siya ay naging ganap na pinuno ng China nang pamunuan ang tanyag na Double Ten Revolution na naging daan sa pagkakatatag ng Republika ng China. Si Sun Yat-sen ang itinuturing na ama ng Republikang Chino na nagtatag ng Partidong Kuomintang noong 1912. Ang ideolohiyang komunismo sa China taong 1918. Naging tanyag ang komunismo sa China sa pamumuno ni Mao Zedong. Sa lipunang ito, ang Estado ang siyang hahawak sa lahat ng pag-aari ng bansa. Nakilala si Mao Zedong na siyang nagtatag sa Partido Kuomintang noong 1912. Pag-unlad ng nasyonalismo sa Japan. Nakilala si Emperador Mutsuhito bilang si Meiji Restoration. Siya ang nanguna at naging pinuno sa panahong umusbong ang damdaming nasyonalismo ng mga Hapones. Emperador Mutsuhito ang lumagda sa kasunduan ng Kanagawa nang mapagtanto ng mga Hapones na maraming madadamay na inosenteng mamamayan kung lalabanan nila ang mga dayuhan. Nilipat ang kabisera ng Japan sa Edo, Tokyo sa kasalukuyan. Niyakap ang impluwensya ng mga dayuhan na naging daan sa modernisasyon ng Japan. Sa Indonesia, munlad ang nasyonalismong Indonesian dahil sa paghahangad na matigil ang mga hindi makatarungang patakaran ng mga mananakop na Dutch. Nagsimula ang pagkikibakan ng mga Indones noong 1825. Sa taong ito ay pinamunuan ni Diponegoro ng Java. Nagsimula ang pagkikibakan ng mga Indones noong 1825. Sa taong ito ay pinamunuan ni Diponegoro. Nagsimula ang pagkikibakan ng mga Indones noong 1825. Sa taong ito ay pinamunuan ni Diponegoro ng Java ang isang malawakang pag-aalsa. Nasyonalismo sa Vietnam. Nahati ang Vietnam sa 17th parallel. Nabuo ang Hilagang Vietnam na pinamunuan ni Ho Chi Minh at ang Timog Vietnam sa pamumuno ni Bao Dai. Naging magkatunggali ang dalawang Vietnam dahil sa pagkakaiba ng ideolohiya. Ang Hilagang Vietnam ay sumusuporta sa komunismo, samantalang ang Timog Vietnam ay naniniwala sa demokrasya. Nauwi ang hidwaan sa digmaan na kilala bilang Vietnam War na nagsimula noong 1945. Sa Burma, tulad ng China, nagsimulang mawala ang kalayaan ng Burma bunga sa pagkatalo nito sa digmaan sa mga British. Nilagdaan ang kasunduang Yamdabo na naging dahilan ng tuluyang pagkontrol ng Great Britain sa teritoryo ng Burma. Ang paghahangad na lumaya ang nagtulak sa mga Burmese na ipahayag ang kanilang damdaming nasyonalismo. Sa Pilipinas, marami ang naghirap dahil sa hindi makatarungang pagpataw ng buwis, pagkamkam sa mga ari-arian at mga produktong Pilipino. Nabago din ang kultura ng mga Pilipino dahil sa pagpapalaganap ng relihiyong Kristyanismo.
Naging laganap din ang racial discrimination sa pagitan ng mga Espanyol at mga Pilipino, na tinawag na Indio ng mga mananakop. Higit sa lahat, nawala ang karapatan at kalayaan ng mga Pilipino na pamunuan ang kanilang sariling bansa. Naging sunod-sunuran sila sa mapagmalupit na mga Espanyol. Matapos masuri ang teksto ukol sa paksa, natitiyak kong handa ka na sa ating susunod na gawain. Pagmasdan mo ang larawan. Bigyang pansin ang ibinabadya ng kanilang mga mata. Ang higpit ng hawak sa mga sandata na alam nilang hindi makakapantay sa armas ng kalaban. Kaya mo kayang ilagay ang iyong sarili sa kinalalagyan ng isa sa kanila kung darating man ang panahong kailangan nating muling lumaban? Bakit? Isulat ang iyong kasagutan sa mga linyang nakalaan para sa iyong sagot sa mahalagang katanungang ito sa iyong module. Para sa pagtataya una, ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag o katanungan. Isulat ang iyong sagot sa patlang bago ang bilang. Subukan nating iwasto ang iyong kasagutan. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay propaganda. Sa ikalawang bilang, Andres Bonifacio. Ikatlong bilang, himagsikan. Ikaapat na bilang, La Solidaridad. Ikalimang bilang, bigo. Para sa pagtataya ikalawa, nakilala na natin ang mga pinuno na nanguna sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo sa mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya. Ihanay ang Hanay A sa Hanay B. Ngayon ay subukin nating iwasto ang iyong sagot para sa ikalawang pagtataya. Number 1, letter C. Number 2, letter D. Number 3, letter E. Number 4, letter B. Number 5, letter A. Ngayon na may ilahad ang iyong personal na refleksyon, realisasyon, at opinyon na may kaugnayan sa pag-usbong ng nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya. Ngayon ay kumpletuhin ang hinihinging impormasyon sa pamamagitan ng pagpuno sa mga patlang. Ang nasyonalismo ay nakabubuti dahil ipinagmamalaki ko ang aking pagiging Asyano dahil sa natatanging mga nagawa ng mga kilalang nasyonalista sa Timog at Timog Silangang Asya na nagpapatunay na ang Asyanong katulad ko ay Suriin at unawain ang teksto ukol kay Maclean Dulag upang mapaghandaan ang susunod na gawain. Si Maclean Dulag. Si Maclean Dulag ay isang pinuno ng tribong Butbut ng mga Kalinga na pinaslang ng mga sundalo noong panahon ng diktadurang Marcos. Isa siya sa mga kinikilalang bayani ng Regyong Cordillera. Si Maclean ay ginagalang na pangat o pinuno ng tribo na pinagtanggol ang karapatan ng kanyang mga kababayan
at kanilang pagmamay-aring lupa laban sa Chico River Basin Hydroelectric Dam Project ni Pangulong Ferdinand P. Marcos. Noong 24 ng Abril 1980, ilang sundalo ng Philippine Army ang nagpaulan ng bala sa dalawang bahay sa Bugnay, Tinglayan, Kalinga. Namatay si Bulag, samantalang nakaligtas si Pedro Dongok, isa pang leader laban sa Chico Dam. Idinaraos taon-taon ang araw ng Cordillera bilang paggunita sa pagkamartir ni MacLeod at sa kanyang mga ipinaglalaban. Bilang isang kabataang mula sa Montañosa, bulubundukin ng Cordillera, ikaw man ay isang kabataang Kalinga o Kalinga, Igorot, Baliwon o Gaddang, o di kaya Ilocano at iba pa. Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa ipinaglaban ni MacLeod Bulag, ang pangangalaga sa ancestral land, domain, o katutubong lupain at kapaligiran? Ilahad ang iyong paraan sa pamamagitan ng isang malikhaing gawain katulad ng poster, slogan, tula, comic strip at iba pa. Mamili ka ng isa sa mga nabanggit na pagpipilian. Ito ang batayan sa pagmamarka ng napiling gawain. Para sa nilalaman, 10 puntos, presentasyon, 10 puntos, pagkamalikhain, 10 puntos, kalinisan, 5 puntos, na may kabuuang puntos na 35. Tandaan, hindi kailangang mamatay upang maging bayani at pwedeng-pwede kang maging bayani sa sarili mong paraan. Ang pagiging bayani ay wala sa laki o liit ng nagawa, kundi nasa kinalabasan o epekto ng ating nagawa at sa linaw ng ating hangarin. Mahusay mong naisagawa ang mga gawain na iatas sa iyo. Binabati kita sa iyong pagtitiyaga at pagsusumikap na matapos ang mga gawain sa module na ito. Ngayon, upang mataya ang iyong natutunan ukol sa paksa, basahin mabuti ang mga katanungan at bilugan ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, ang kasunduan ng Kanagawa ang isa sa mga dahilan kung bakit napasok ng mga kanluranin ang Japan. Bakit tinanggap ng mga Hapones ang kasunduan ito? A. Hindi nila kayang labanan ang hukbo ng mga dayuhan. B. Maraming mga inosenteng mamamayan ang madadamay. C. Walang gamit pandigma ang kanilang bansa. D. Naghihirap ang kanilang bansa. Ikalawang tanong. Ano ang kasunduan ang nilagdaan ng mga Burmese na naging dahilan ng tuluyang pagkontrol ng mga Briton sa kanilang bansa? A. Kasunduan ng Kanagawa. B. Kasunduan ng Nanjing. C. Kasunduang Yandabo. D. Wala sa nabanggit. Ikatlong bilang. Naging kolonya ng mga Briton ang Burma sa mahabang panahon. Sino ang namuno sa rebelyon laban sa mga Briton mula noong 1930 hanggang 1932? A. Ong San. D. Yuno. C. Sayasan. D. Yukarno. Ika-4 na bilang. Dahil sa pagmamalupit ng mga Dutch, nagtatag ng iba't ibang samahan ang mga Indunes upang labanan ang mga ito. Alin sa mga sumusunod ang hindi
kabilang sa samahang naitatag ng mga Indunes? A. Tarekam Islam. B. Anti-Fascist People's Freedom League. C. Budi Utomo. D. Indonesian Communist Party. Kalimang bilang. Sino sa mga sumusunod na leader ng China ang namuno sa Double Ten Revolution? A. Sun Yat-sen. B. Chiang Kai-shek. C. Mao Zedong. D. Henry Fui. Ipagpatuloy ang pagsagot mula 6 hanggang ikalabing-limang bilang. Subukan nating iwasto ang iyong kasagutan. Number 1, letter A. Number 2, letter C. Number 3, letter C. Number 4, letter B. Then number 5, letter A. Ano ang masasabi mo sa iyong nakuhang puntos? Nakuha mo bang lahat? Magaling! Kung hindi naman, huwag kang mag-alala. May pagkakataon ka pa. Gawin mo ang karagdagang gawain. Pagbutihin! Sa paglaganap ng pandemyang COVID-19, iba't ibang antas ng community quarantine ang naranasan at patuloy nating dinaranas kung saan nalilimitahan ang ating galaw, pakikisalamuha sa kapwa at kasiyahan. Subalit, alam natin na ang limitadong kalayaan na ito ay makabubuti sa atin at sa ating pamayanan upang manatili tayong ligtas sa nasabing sakit. Habang hindi pa nahahanap ang gamot dito at habang hindi pa nababakunahan ang nakararami. Bilang kabataang nagmamalasakit sa kapwa at sa inang bayan, paano mo mahihikayat ang kapwa mo kabataan sa inyong lugar na sumunod sa mga alituntunin ng iba't ibang community quarantine na ipinapatupad ng DOH at ng DILG. Ito ang pamantayan para sa pagmamarka. Para sa kaangkupan, 10 puntos. Kabihasaan, 5 puntos. Organisasyon, 5 puntos na may kabuuang 20 puntos. Binabati kita at nagawa mong tapusin ang iyong module. Naway pagpalain ka ng buong may kapal at magawa mong mapagtagumpayan ang anumang ninanais at mapaghandaan ang iyong kinabukasan. Magkita-kits tayo sa susunod na namang video lesson. Ako ang iyong guro, Richel Sagaydoro ng Palitog National High School, Paracelis South District. Lubos na nagpapasalamat kay Ginoong Sandrex T. Kinaw, ang nagsilbing tagalinang ng module na ito sa pagbibigay ng pahintulot na magamit ang module na ito kasama ang kagawaran ng edukasyon sangay ng lungsod ng Tabo. Maraming salamat sa panonood. Paalam!